Hello mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. Magkokomentaryo lang po tayo sa ni Amy Marcos. Kasi nananawagan po siya ng investigasyon sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. Mga kasama, mga kababayan, kayo ba maniniwala pa sa senadora na ito? Parang ang napakasimple lang po ng problema ng mga Marcos, mga kababayan. Isipin mo po, yung kapatid niya, inaakusahan na adik, bangag, ayon kay Pangulong Duterte. Di umano. Ngayon, nakita niya kung paano aristuhin si Pangulong Duterte. Sinong lulukuhin ito? Lukuhin mong lilang mo. Amy Marcos. Hindi mo magawang pagsabihan yung anak mo, ang kapatid mo. Mampadagtis ka doon. Di ba po? Tapos ito na naman siya. Maghaharap na naman siya doon sa Senado, magpapakita ng kung ano-ano. Akala mo lagi na nagpabida na naman siya doon sa Senado. Tapos, wala naman tong resulta. Di ba po? Yan ang problema nito kay Amy Marcos. Kaya talaga siguro manggagamit lang ito. Kasi alam niya hindi na siya mananalo ngayong eleksyon. Hindi na mananalo yan. Huwag lang nilang gagawin yung milagro nila. Kasi talagang hindi gagawin yan. Hindi mananalo yan. Ituloy po natin yung ng UNTV kay Amy Marcos report. Ni Senator Amy Marcos sa Senado ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa presidential sister, mahalagang mabatid kung nasunod ang due process dahil sa pagkakasangkot ng Interpol at International Criminal Court. Bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, nananawagan siya ng aniyay urgent investigation sa nangyari na nagdulot umano ng pagkakabahagi ng bansa. Sipin mo, mga kababayan, ilang araw na ba si Pangulong Duterte na aresto? Lunes. Ng gabi, malis. Ano na ngayon? Mga kababayan, Merkules. Anyet, halos 1 linggo nang nakalipas, saka lang siya magpatawag ng urgent na mag-hearing doon sa Senado. Tama mo itong ka-epokritahan nitong babaeng ito. Walang hiya talaga itong mga Marcos na ito. Sipin mo, si BBM, araw-araw niya halos 100 beses niyang sinasabi na hindi tayo makipag-cooperate niyan sa ICC. Hindi tayo makipag-cooperate niyan. And yet, nalaman natin na sila pala yung nagpaplano kung paano nila manadampot si Pangulong Duterte. Balita ko pa nga di umano, parang sila pa yung nagbigay sa idea sa ICC. Parang kinausap nila yung Interpol na nila. Kaya lumalabas ngayon, pinapalabas nila ang Interpol yung nag-implement ng warrant of arrest. Pero saan galing yung warrant of arrest? Di ba sa SEC din? Di ba po? Ginagago tayo nito mga to. Ng mga Marcos na ito. May hindi niya nga pagsabihan yung kapatid niya na magpa-drug test. Tapos ito siya ngayon magsasalita na kung ano. Madam Amy, ang problema kayo. Kayong mga Marcos ang problema sa bayan na ito. Kasi paulit-ulit yung sinasabi yung BBM, kabaliktaran sa nangyayari. Hindi siya makipag-cooperate sa ICC, and yet nandun ngayon si Pangulong Duterte sa ICC. Di ba po? Sinabi niya, walang baril yung pumasok kay Kibuloy. Nandun, full battle gear nga yung pumasok ng mga pulis doon, halos 6,000. Di ba? Paano pa kami maniniwala sa inyo? Ikaw nga, hindi mo nga kaya pagsabihan yung kapatid mo na magpa-drug test ka.
Tapos ngayon, mananawagan ka ng ano, para lang ano, pabida ka na naman? Madam, hindi na muna kami makukuha sa mga ka-anuhan mo, ka-plastikan mo dyan. Napaka-ipokrita mo. Ewan ko lang. Diyos ko. Ganito na lang bang panluloko nyo sa taong bayan? Ha? Ganito na lang ba? Nag-aaral ka rin naman ng abogasya. Nakita mo naman yung sitwasyon. Bakit? Kung talaga nagmamalasakit ka sa mga Duterte, dapat pumunta ka doon nung araw ng hearing. Anong araw na dinampot siya. Dapat pa naman ng ana. Siguro naman, kitang-kita mo naman, nagla-live nga yung iba. Kung talaga may malasakit ka, bakit hindi ka nanahimik nung araw na yun? Bakit ngayon ka lang nagpapakita? Ha? Pabida ka na naman? Huwag naman ganun. Wala nang magagawa yung hearing mo na yan, ma'am. Wala na po. Bakit? Nandun na si Pangulong sa hawak na ng ICC. Ang pinapanalangin na lang namin, na sana may implement yung Article 59 ng ICC. Kasi doon po talaga maraming nilabag ang batas ng Pilipinas doon. Kasi imbis na dalhin nila doon sa Villamor Air Base, dapat dinala nila sa Korte ng Pasay yon, si Pangulong Duterte, para idaan sa Korte. Ipaalam mo na sa Korte kung nalalaman ba ni Pangulong Duterte ang kaso. Wala, alam naman nila, wala namang sinampang kaso dito. Di ba po, madam? Huwag ka nang magpaka-plastic, madam. Huwag mo nang budulin ulit ang mga tao. Tama na. Mag-isip-isip ka naman. Tama na yung pambubudol sa mga tao. Yung mga tao, nagpapakahirap. Kahit na sinasabi ninyo na pag pumupunta sa rally ng mga Duterte, bayaran. Hindi po bayaran yan, ma'am. Organic po yan. Kumain man yan o hindi, pumunta yan. Uhaw man yan o hindi, pupunta yan. Pero hindi katulad sa inyo, talagang puhunan nyo, ayuda. Bakit nahiya niyan? Pera ng bayan niya pinamimigay nyo. And yet, parang sinasabi ninyo sa sarili ninyong bulsa galing yan. Ma'am, ang dami natin problema. Ang problema, yung BICAM. Ba't hindi nyo banggitin yan, ma'am? Ano ba talaga? Ba't hindi mo inaano yan? Binibira. Dahil hindi mo hawak yan? Bakit hindi ka magsalita doon kay ano? Ano bang talagang totoo dyan? Kapatid mo yan, ma'am. Hindi mo nga mapagsabihan eh. Di ba po? Madam Amy, parang awa nyo na po ninyo. Kung gusto nyo po talagang maayos tong bayan natin, magsilayas na kayo dyan sa Malacanang. Ganun na lang po talaga ang pinaka-problema. Kasi wala na eh. Lubog na po ang bayan. Ang mamahal ng bilihin. Kahit pilitin nyo sinasabi nyo bumaba, hindi na po bumababa, madam. Panty na lang ang bumababa ngayon. Diyos ko. Maawa po kayo sa bayan natin. Kung may malasakit talaga kayo. Pero kung sarili po lang ninyo iniisip ninyo, talagang wala ng pag-asa itong bayan na ito. Tuloy po natin mga kababayan ang report ng UNTV. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang mga balita, maaari po kayong bumisita sa official social media accounts ng UNTV News and Rescue. Ako si Ash. Sipin mo, yun lang ang niya, mananawagan siya. Bakit ngayon lang siya nananawagan? Kung kailan, Kung kailan wala na dito si Pangulong Duterte? Anong klase itong, ito? Manunungkulan sa gobyerno? Wala na. Pakinggan po natin ang reaksyon ni Attorney Panelo sa sinasabi ni Amy Marcos, mga kababayan. Pakinggan po natin kung paano sa sinuplak ni Attorney Panelo. The BYD Tang. Grabe po. Go electric with BYD. Now dropping their latest hit, the SB19. And now let's talk more about this. Yan, with pakinggan po Attorney natin. Salvador Panelo, former Presidential Legal Counsel. He joins us now on the line. Hi, Attorney Sal, and thank you for joining us on Morning Matters. Good morning.
Good morning, Attorney. Okay, simulan na po natin sa manifestation ng Office of the Solicitor General to recuse itself. What's your reaction to that, Attorney, and how huge is that development for your side? Well, it means that the lawyers in the Office of the Solicitor General are being filthy to their oath of office. They will serve. Ito yung matinong ng gobyerno. Kasi nung sinabi niya, hindi na tayo member dyan. Bakit ko pa ipagtatanggol sila? O, di ba? Ngayon, parang pinapalabas nila kasi ito, dating nanilbihan ito kay Pangulong Duterte. Siyempre, pinapalabas nila. At kaano pala ito ni Mijal Diaz sa law firm. Associate yata niya ito. Paano ngayon yan? Kung ganyan ang mangyayari. Ito si Guevara, talagang papunta na to sa tanggal. Tanggal sa pwesto ito. Alam mo naman itong mga yan. Ituloy po natin. Serve this country to the best of their ability and integrity. Attorney, sinabi niyo rin po na the recusal or the decision to recuse ng OSG was also another way of saying na illegal po ang pag-aresto kay Mr. Duterte ng ICC? Yes, because it is saying that it will be consistent with its position that ICC has no jurisdiction. If ICC has no jurisdiction, then the warrant of arrest issued by it and enforced by this government is illegal. And Attorney, do you think this manifestation nga po ng OSG or yung stance ng OSG will only boost the Duterte's argument sa Supreme Court na wala nga pong jurisdiction ang ICC? Totoo naman yun. Wala naman talagang jurisdiction ng ICC. Ang problema nga, ang pinapalabas nila, hindi sila nakipagtulungan sa ICC, pero nakipagtulungan sila sa Interpol. Pero ang nag-issue ng warrant of arrest, ICC. Kasi bakit? Kung Interpol ang nag-issue ng warrant of arrest, hindi rin pwede gumalaw yung Interpol. Kasi kailangan po nila talagang dadaan muna sa mga pulis dito. Dapat ang mag-aresto noon, yung Interpol kay Pangulong Duterte, hindi si Torre. Bakit si Torre ang nagbida-bida roon? Wala kang makitang Interpol na nag-aresto doon. Tsaka dadali ng Interpol yun doon sa korte. Ganun po ang doon. Pero may kapangyarihan po si BBM na pigilan yan. Ang daming mga presidente ng ibang bansa. May warrant of arrest sa ICC. Bakit naman hindi maaresto-aresto? Bakit? Kasi ayaw ng mga tao doon. Di ba? Israel, si Putin, yung ni Netanyahu, yung presidente ng Israel. May mga warrant of arrest yan. Bakit naman hindi na-aresto ng ICC? Kasi nga, ayaw nga nila pumunta. Tayo lang. Nakakahiya tayo sa buong mundo. Na tayo lang ang hindi membro, pero sumunod tayo sa utos ng ICC. Balita ko nga daw, di umano dyan. Mayroon daw pera na kumalat dyan. Dollar pa. Di umano. Ewan ko lang. Sabi nila, tinuturo ng balita, nag-withdraw daw doon sa Netherlands ng $100 million. Di umano. Pero mahirap. Mahirap natin patunayan kasi hindi naman tayo nakakita ng nag-withdraw talaga. At kung nag-withdraw man, saan man niya dinala? Diba po? Mahirap na maniwala dyan kasi katulad nga na sinasabi na marami daw fake news. Malalaman naman yan. Alam mo naman yung pag mali, lalabas yan. Mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ako. Magandang gabi po, magandang umaga sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. Don't forget po, subscribe naman po kayo sir. And like and share po. Magandang umaga po, Pilipinas. God save the Philippines.